ba yung peke presidente? Yun yung bangag, hindi tama eh. Ito na naman Much si worse, no? May nagpapatakbong bangag. Pinaka-the worst. Patay na yung bangag at nagpapatakbo, peke. Punta na hahanap na. Ang pinakamasama, right now, question mark, we are being run. Yes. We're being run by a double. A clone. May info kami na ang lumilitaw na BBM dyan ay a spitting image of BBM. Pinsan niya. Okay? We're having it verified. Right now, CIA and our other counterparts, alam na double yan. So, hintay-hintay tayo kung ano mangyari. Institutions of government, pwede ba? Lumagay kayo sa tama. Lumagay kayo sa tamang hulog kasi pikang-pika na kami. Yes. Pikang-pika na kami. Gusto na namin magrevolusyon. Gusto na namin magrevolusyon. Matatauhan kayo. Tapos, sila ka, Eric, imbisigahan. Mantala ngayon, ang mas pressing ito. Presidente, peke. Sinong mastermind? Yun ang gusto naming malaman. Yun ang gusto kong malaman, NBI. Yun ang gusto kong malaman. Sino ang mastermind sa pagtago ng katotohanan? Kasi pagka hindi kayo lumabas ng tama, wala kayo sa hulog, wala nga asahan sa lahat ng NBI. pinuno nyo, pabibitay namin. Hindi ako nananakot. Nagpapromise ako. Sinasabi ko, galit kami. Kasi karapatan namin. Singilin kayo eh. Magtrabaho niya tama. So, ayan. Eto na naman tayo kay Captain Dado. Talagang tuloy-tuloy ang issue na to na talagang tayo ay may peking presidente. Pero ang sinasabi naman niya, questionable yon. At ang sinasabi rin niya, gusto niyang malaman kung talagang totoo o hindi. Kasi nga, marami silang mga intel na nagsasabi na wala na talaga yan, na double na lang. So, yun yung gusto nilang ma-prove, malaman yung totoo. At sinasabi niya na talagang sino ang mastermind, kung sakali mang wala na yan at totoo yung mga sinasabi niyang to, sino ang mastermind ng pagtatago? Akalain mo yun? Sabi niya yun nga pinapatakbo tayo ng bangag ay napakasama na. Yung pa kayang tegi na tapos pinapatakbo tayo ng presidenteng double. Siyempre mas masama yun. Dito nga sa kasi nga may lumalabas nga na, di ba yung sinabi ko na rin dati sa ibang video natin na si Attorney Mike Operario. Yun, yung talagang nandito rin, dito sa sunod dating panonoorin na pinapakita ni Captain Dado. Yun ngang, parang yung tenga saka yung height niya, talagang magkaiba dun sa dating BBM. Basta nandito sa video na yung pinapaliwanag niya. Kasi nga, parang sa mga picture ngayon, ang dami rin mga nagko-comment na ang laki ng ibinata nung BBM ngayon. Pero hindi natin naman sinasabi na kumpirmado yan. Kaya nga, ito sila Captain Dado, nagtatanong. Ang kita. Ito yung picture nilang dalawa ni Isko Moreno. Ayan ito yung sinasabi ko. Credit to sa may owner niyang gumawa niyan. Si yata ang gumawa niyan eh. Si Attorney Mike. Si Attorney Mike, Operario. Yes. Tingnan niyo tangkad si Isko. Ang totoong rating na height ni Isko is Noon 5'7 and a half. Sabi ni, according to Sec Joe, Yes. 5'7 and a half. Samantalang si Marcos ay 5'5. Titignan nyo dun sa buhat bigas na photo niya. Ayan, pantay na sila. Pantay so, na ibig sabihin, tumangkad siya ng halos pantay ni Isko. Baka nagtakong lang. 5'7 na. 5'7 and a half. Si Isko is 5'7 and a half. Marcos Jr., BBM, Bangag, Niwi is 5'5". Kay BBM, double O, 1, double. In His Majesty's Secret Service. Si double O1, ayan, si double, ayan na, pantay sila ni Isko. Pantay na, no? Pantay na. Kaya ngayon, tanong, nasaan yung totoong BBM? Si 5'5", according to Sec Alejandrino. Ito pa. The real BBM at the hospital left. Grabe, may picture na sa hospital Ayan, the real BBM at the hospital left. Ayan naka-oxygen, okay? And then the resurrected BBM. The resurrected. Right. Ayan, ito na siya.
Ayan yung resurrected na BBM. Yes, Ang tenga, sobrang bata ang na niya tinitingnan dyan. ngayon. Tingnan yung tenga nito. Ayan, tingnan yung tenga ng BBM sa ospital. Magkaiba. At tingnan niyo yung tenga nitong Naging lumalabas jumping ngayon. jack. Kung titignan nyo, yung kanang yung kanan na tenga ito, kanan tenga. Kaya institutions of government, pwede ba? Lumagay kayo sa tama. Yes. Lumagay kayo sa tamang hulog kasi pikang-pika na kami. Pikang-pika na kami. Gusto na namin magrevolusyon. Oo, grabe. Gusto na namin magrevolusyon. Matatauhan kayo. Yun na lang kasi talaga para ang... Imbestigahan niyo, pucha. Ng pucha. Sila ka-Eric, imbestigahan niyo. Mantala ngayon, ang mas pressing ito. Presidente, peke. Totoo yan. Ang Sinong mastermind? Yun ang gusto naming malaman. Yun ang gusto kong malaman, NBI. Yun ang gusto kong malaman. Sino ang mastermind sa pagtago ng katotohanan? Kasi pagka hindi kayo lumabas ng tama, wala kayo sa hulog, lahat ng pinuno nyo, papibitay namin. Hindi mo nananakot. Nagpapromise ako. Sinasabi ko, galit kami. Kasi karapatan namin. Singilin kayo eh. Yes. Magtrabaho niya tama. Tama ba yung peke presidente? Yun yung bangag, hindi tama eh. We are run by stupid idiots in this country. Grabe. We are run by idiots in this country. Yeah. Much worse, no? May nagpapatakbong bangag. Oo nga. Pinaka-the worst. May point Patay naman na si yung Captain bangag Dado. at nagpapatakbo, peke. Puta na, hanap na. Ng toko ayaw, no? And here we are in the middle Yes. of an oil crisis, in the middle of a potential global war. US, China, Russia, yung mga superpowers magpatayan. At idamay tayo. May magnet tayo ng mga bases dito na anytime pwedeng mag-preemptive strike ang China. And here we are. Ang pinakamasama, right now, question mark, we are being run by a double. Yes. Kalain A clone. May info kami na ang lumilitaw na BBM dyan, NBI, makinig kayo, ay a spitting image of BBM, pinsan niya. Okay? We're having it verified. Right now, CIA and our other counterparts, alam na double yan. So, hintay-hintay tayo kung ano mangyari. Hintay-hintay natin kung ano mangyari. Pilipinas, ang pangit, maunahan tayo ng reaksyon ng ibang bansa. Utahan ng bansa natin to. Nintay natin yung ibang bansa. Hanip talaga. So, ano yung bakit pinagtatakpan? Yun ang gusto natin. Sino ang mastermind? Sino ang mastermind? Advice ko kala daan nyo tsaka kay Galvez, Charlie Galvez, magsalita kayo. Ako, parang No? malabo. Tulungan niyo yung bansa na to. Kung hindi kayo magsasalita, kasama kayo sa listahan. Kasagwat. Kasama na kayo sa listahan na uusigin ng mga kababayan natin para pananagutin kayo. Doon sa alam ninyo. Lalo na yung kidnapping ni Tatay Digong. Yes. No? At saka sa, ano yung pagkakaalam ninyo sa bangag yan, hinayaan Alam nilang nyo. bangag yan, pero hinayaan lang. Eh, doon pa Okay, lang. sino ang mastermind kung bakit pinagtatakpan yung totoong kondisyon ng presidente? Gusto namin malaman, patay na ba yan o buhay pa? We are Oo nga, concerned. ay, nako. Ay, hindi We are pwede. concerned. Ayaw nga One, ng because office, bakit Sara. ganon? Presidente, tinago nyo? Bakit? Patay na ba? Bakit marunong pa kayo? Eh di sana nasa libingan na yung bayani yan. Tumatakbo yung oras. Pagka yan, hindi nyo nilitaw at lumabas na talagang may ano kayo, hindi na namin papayagan ilibingan. Haharangin namin yan. Yayariin Wala nang nyo. libingan ng bayani. Puti, pati yung tatay, tanggalin namin Tanggalin. yan. Wala nang libingan ng bayani para dyan sa tukmol na yan. Sipin mo hanggang patay na eh. Tapos gano'n, may Yes. double pa. Ay, nako. So, ayan. Eto na naman tayo kay Captain Dado. Hindi talaga matapos-tapos tong issue na to. Kasi nga naman, may mga intel kasi sila na pumapasok na talagang mas alam pa ng ibang bansa na double na lang daw tong Pangulo na to. So, pero yun naman ang sinasabi nito ni Captain Dado. Yun nga, lagi kong sinasabi sa mga video niya. Nagtatanong sila kung ano ba talaga ang totoo. Kasi nga, may mga nakakarating sa kanilang mga ganyang balita.
doon sa mga intel nila na sinasabi. Tapos, ang gusto nilang malaman kung talagang yan ay tegi na, bakit nyo pa itatago? Ay, syempre, ang sagot naman natin doon ayaw nga nilang maupo si VP Sara kasi yun naman talaga ang mangyayari pag pinaalam nila. Pero ito nga ang banta pa niya kapag yan ay talagang itinago nyo, in case na totoo hindi na yan, hindi na yan tatanggapin or hindi na yan ililibing doon sa libingan ng mga bayani. Kasi nga, niloko nyo yung mga tao, tapos yung ama mo, tatanggal na rin doon. O, di ba nakakatawa? Sa sobrang inis at pikon na nga to sila Captain Dado. Yan na yung mga nasa isip nila, tapos sabi nga nila, yung mga, yung mga hindi kikilos at talagang pinagtakpan nyo pa yan, bibitayin namin kayong lahat. Kasi nga, sabi niya, sobra na kasi. Akalain mo, ang pinagkakasuhan nila ngayon, di ba? Kinulong na si Jason sa yung libel, tapos ayaw nilang ayaw nilang pagpiyansahin. Tapos ngayon, susunod nga si Ka Eric kasi may parang meron nang naglilikom ng tulong kay Ka Eric kasi nga ang dami niyang kaso. Di ba? Isa rin talaga yung sa sumisigaw at lumalaban. Saka super active yun si Ka Eric. Nung di ba, nung yan ay niyayari ng Quadcom, pumunta na yan ng Canada kasi nga, di ba nga, sinasagpi na, tapos biglang natapos yun, so umuwi na siya ng Pilipinas. Ngayon, tuloy-tuloy naman kasi yung laban, hindi naman siya humihinto din So ngayon, basta yung mga malulupit talaga bumana at magsalita, kinakasuhan nila, talagang pinapakulong talaga nila. Kita nyo na yan. Kawawa naman si Jason sa kasi matanda na rin kasi yun. Retired na nga din Tapos, kahit sa mga interview niya, inuubo na nga yun. Parang may asthma yata siya, parang ganun. Talagang hindi niya yun mapigilan kapag inuubo siya kahit in-interview. Kaya hindi sasabihin na umaarte lang siya. Hindi ganun. Talaga lang hindi nila matiis yung nangyayari sa bayan. Kaya kahit sila mga retired yun, nagsasalita pa rin sila. Katulad ito nila Captain Dado, yung grupo nila. Grupo na mga retired. So, ganyan. Talagang hindi nila parang, kahit naman sino hindi matanggap na yun ngang bangag na presidente na nagpapatakbo ng Pilipinas, hindi nakatanggap-tanggap. Lalo na to kung peke to, di ba? Kung double to, kung lang naman. Kaya sana, gusto nila talaga malaman at kung sino ang mastermind ng kalokohang yan. Syempre, sino pa nga ba? Syempre, yung pamilya din yan. Yung pamilya talaga. At saka kung talagang gustong matapos na tong mga taong to, hindi na talaga kaya. Sinasabi rin ito Hindi na kaya niya mga pis-pis na yan, ng mga pis-pis rally na yan. Hindi na. Talagang kailangan ng lumabas at lumaban. Parang wala na kasi. Hihintayin nyo pa yung 2028. Dapat hindi na. Ngayong taon na to, dapat mawala na yung mga yan. Yun ang sinasabi ng grupo nito nila Captain Dado. Kasi sobrang sama. Nakapokus sa 4 na taon. Nakapokus lang sila dun sa mga bumabati ko sa kanila para takutin at ipakulong kasuhan, ganyan. Wala silang nagagawa. Tapos ang sinasabi nga ngayon ni Doc Lorraine, yan si Bangag, wala yung intensyong bumaba sa pwesto kahit sa 2028. Kaya, wag nating na gaganti tayo sa election na lang. Wala, dahil hindi papayag na umalis sa pwesto. Kaya kailangan, kumilos talaga yung mga tao ng iba naman. Hindi yung puro rally-rally, wala na. Ang dami ng rally. Lakip na ipakita na lahat ng rally, wala talaga nangyari. Yung mga, nung kay PRRD, wala din namang nangyari. Talagang tama rin kahit pa paano siya sabi ni Captain Dado na bigyan niyo ako ng mga ilang libong taong handang lumaban na talagang tatapusin natin to. Yun ang sinasabi niya